Gaano na ba kalayo ang ngarating natin sa pagkabulok ng lipunan, maging sa establishmento, uring pampulitika, o lipunang Briton sa kabuuan? Ano man ang gusto mo itawag dito? Ano mang sukatan ang gusto mong gamitin? Makikita, maunawaan, madiagnose, at sana'y magamot. Sa pamamagitan ng panonood ng video na ipapakita ko sa inyo, panurin ninyo ito. Tingnan ninyo ang dalawang kahangahangang Muslim na ito na nagtatrabaho para sa Harrow Council bilang mga parking inspector. Oo, nakauniforme sila. Kinakatawan nila ang isang propesyonal na organisasyon. Sa isang banda, mga lingkod bayan sila. Dapat silang magsilbi sa publiko, pero taliwas ang kanilang asal. Mayabang sila, may kayabangan, at may mga banta ng karahasan. Bakit? Susuri natin, pero panurin mo muna ang video. Naiintindihan mo ba ako? Anong plano mo? Sabi ko sabihin mo kung anong gagawin ko. Parating na tong taon to. Parating nga pare, hindi, kansilado na. Anong ibig mo sabihin? Huwag kang makialam sa negosyo ko. Makinig ka, alam mo na ang ginagawa mo dito. Alam mo ang ginagawa mo. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Alam mo ba ang ginagawa mo? Na yon sinusubukan mong guluhin ang isip ko. Hindi ko ginugulo ang pera mo. Ikaw, tumatalon ka ngayon. Punta ka sa Eskinita ngayon. Pupunta ako, ipapakita namin sa'yo kung anong meron. Ito ay 100% day na kinuha. Kaya malinaw, merong hindi pagkakaunawaan sa paradahan. Baka iniisip ng lalaking nagvi-video na may ginawang mali ang mga ito. Na baka nagbibigay sila ng hindi makatarungang multa sa paradahan kahit hindi naman nararapat. Kaya't ano pa yon? May hindi talaga pagkakaunawaan. Tignan mo siya at pananalita niya. Sinasabi niyang hinahadlangan mo pera niya, parang racket mo. Hindi mo pera yan sa konseho mapupunta. Pakinggan mo siya. Pasensya na pero hindi professional ang accent at pagsasalita niya. Toma, hindi kita niloloko. Tumalon ka na ngayon. Punta ka sa Eskinita ng Harvey ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon, bro. Tuturuan ka namin ng leksyon, bro. Sisiguraduhin namin hindi ka na makakatrabaho at hindi ka nakikita ng pera dahil sinusubukan mong makisawsaw sa pera namin. At Brad, alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga taong ganyan? Punta ka dito ngayon. Punta ka dito. Bakit ako pupunta dyan? Bakit ako pupunta dyan? Kapag hindi ako naka-uniforme, babanatan talaga kita. Babunutin ko lahat ng ngipin mo. Alam mo ba yon? Isang suntok ko lang, tanggal lahat ng ngipin mo. May mga tao kami. Hindi ko alam kung bakit ka nagiging agresibo. Tumawid ka na dito ngayon dahil sinusubukan mong guluhin ang pera ko. Hindi ako sigurado. Sinusubukan kong ayusin. Tuturuan kita ng leksyon. Halika na. Sige, gawin mo ang gusto mo. May pulis para sa'yo at babanatan ka niya. Pansinin mo yan. Kaya una niyang hiningi na magkita sila sa Eskinita para matanggan niya ang mga ngipin nito. Bubugbugin niya ito. Ulitin ko, kailangan mong tandaan na madaling makilala ang taong ito. Ginagawa niya ito bilang bahagi ng trabaho niya. Kinakatawan niya ang kanyang organisasyon at ganito siya, umasta. Pero igit pa dyan, naniniwala pa siya na siya ang tama. Kaya kapag tumawag siya ng pulis, papanig ang pulis sa kanya. Yan ang iniisip niya. Saan kaya nanggagaling ang kayabangan at pagmamataas na yan? Kaya siguro, ang ideya ng dalawahang pamantayan sa pagpapatupad ng batas ay hindi lang hinaing o guni-guni ng mga tubong Briton, kundi pati na rin ng mga taong iyon. Kumpiyansa silang papanig sa kanilang pulis kahit bugbugin pa nilang tao sa madilim na eskinita na walang nakakakita. Alam nila na darating ang pulis at sasabihin nila, kapag sinabi ng puti o ng tubong Briton na binugbog sila, maaring sabihin ng pulis, hindi ako naniniwalang binugbog ka, pare. Kaya hindi lang ito hinaing ng mga tubong Briton. Naniniwala rin talaga ang mga taong ito. Naniniwala sila dito. At itong dahilan kung bakit sinasabi kong ang lipunang British sa kabuuan ay hindi lang unti-unting bumabagsak. Nasa malayang pagbagsak na ito. Bakit ako sasaktan ng pulis? Dahil sa kanila. Dahil nagtatrabaho kami kasama sila. At hindi mo alam yon, hindi ba? Kaya tumawid ka dito. Ngayon, ipapakita namin sa'yo kung sino ang kausap mo. Sige, ayos lang. Pwede ba ako magtanong ngayon? Bro, ayoko may manggulo sa trabaho ko, alam mo yon? Pumupunta ba ako at ginugulo ang pera mo habang nagpipintura ka at nagdedekorasyon? Sayang ka lang, bro. Sige, ayos lang. Okay, tanungin kita. Dumadaan ako sa'yo sa mga galaw, bro. Ilalagyan kita ng pintura sa buong katawan mo. Bro, okay, hindi na kailangan pang sabihin na mali ang iniisip niya. Kaya itong taong to, unknown account, Anong gagawin mo? hindi kilalang account ito. Malino na gumawa siya ng anonymous na account dahil nag-aalala siya sa posibleng masamang reaksyon ng Muslim community. Nag-online siya at nag-post ng anonymous video na umabot sa 2 tuldok, 5 milyong views. Hindi ba nila naiintindihan o nababasa ang sitwasyon? Hindi ba nila naaamoy ang kape? Hindi ba nila nakikita na hindi na pabor sa kanila ang mga nangyayari? Matagal na natin itong hinihintay. Proud ako kahit maliit ang naging parte ko. Pero wala silang pakialam, ang yayabang nila. Walang kapantay ang kayabangan nila, hanggang sa punto ng pagiging tanga at baliw. Doon may lamang sila, sige lang, pero wala na silang lamang ngayon.
Hindi na katulad dati. Halos araw-araw may bagong gulo sa Inglaterra. Kahapon maraming protesta, kaya gagawa ako ng hiwalay na video tungkol dito. Ang dami naming protesta sa buong UK. Pero wala silang pakialam. Pero kahit papaano, ang magandang balita ay, dahil tinag niya ang Harrow Council, tinag niya rin ang Met Police. Dahil kailangan ding ipagtanggol ng Met Police ang kanilang reputasyon. Na hindi, bulag kami. Hindi kami kumakampi na alam naman natin lahat na ginagawa nila. Lalo na pagkatapos ng pagpatay kay Henry Noakes. Alam natin yan. May ebidensya pa akong ipapakita. Sumagot ang London Borough ng Harrow at hiniling na mag-DM ako. Ipinaalam na rin nila sa team nila ang insidente. At pagkatapos, kalaunan, pati ang Met Police ay nakisali at sinabi nila, pakipadala po ng DM sa amin dahil, alam mo na, ayaw naming kumampi sa mga taong ito. Pero gaano ba kabobo ang mga taong ito? Alam ko na ang kayabangan at sobrang kumpiyansa ay nagdudulot ng bubong desisyon. Pero kung ako ay nakasuot ng ski mask at hindi ako madaling makilala, at sabihin na nating ginawa ko na ang lahat ng pag-iingat para maitago ang tunay kong pagkakakilanlan, ang aking itsura. Pwede kong maisip na, sige, baka makalusot ako sa ganitong asal. Di ko alam kung sobrang tanga o mayabang ang mga taong ito. Ganun sila. Hindi na mahalaga sa puntong ito. Alam nilang kinukunan sila ng video at hindi nila mapigilan ang sarili nila hanggang sa umaabot na sila sa mga banta na maituturing na krimen. Dapat silang aristuhin. Pero balita ay natanggal na sila sa trabaho. Gusto ko lang ipakita at ipaintindi na hindi sila ang tunay na problema. Sila ay sintomas lang na mas malaking problema na matagal lang hindi pinapansin. Sana hindi na ito baliwalain pa. Tingnan ninyo ito. Si Lawrence Fox ay kilalang makabayan at hindi rasista. Kayumanggi ang kanyang asawa. Sa pagkakaintindi ko, civic nationalist siya. Kinukondena niya ito. Si Alec Armstrong, mamamahayag ng GB News, sinabi niyang ipa-deport silang lahat. Wala nang ibang makakapigil dito. Kailangan nilang umalis lahat. Sinabi niya ito matapos ang tangkang pagpugot ng ulo sa Belfast. Si Owen Jones, isang woke na baliw, ay tumugon dito. Sinabi lang niya na tama siya. Tama si Alec Armstrong at sinabi ko rin yon. Di ko alam bakit niya binura ang tweet na ito. O mga pare, hindi na natin kailangan magpaligoy-ligoy pa, pero tingnan ninyo ang Muslim na ito. Kilala ko siya pero hindi personal. Nakita ko lang siya sa social media. Pareho kayong ugali. Lawrence, simula ngayon, hindi lang ito biruan online. Magsalita ka pa ulit. Insultuin mo pa ang pananampalataya ko. Isang beses lang. Isang beses lang. Panurin mo kung paano magbabago ang takbo ng buhay mo. Ano? Tutusukin mo ba siya? Pababagsakin mo ba siya? Papatayin mo ba siya? Aagawan mo ba siya ng trabaho? Anong ibig mong sabihin dyan? Ano ibig mong sabihin? Iniinsulto mo pananampalataya ko. Kailan naging normal para sa mga mamamayan ng kanluran na matakot magpuna ng isang ideya o kahit anong ideya? Kailan ito naging katanggap-tanggap? Tandaan mo, sinusuri natin, inaalam natin kung bakit ang lipunang kanluranin at sa kasong ito, ang lipunang Briton ay hindi lang basta bumabagsak, kundi mabilis na bumabagsak. Tandaan mo, itong lipunan na nagbigay sa atin ng Scotland Yard, common law, at parliamentary democracy. Alam ko na maraming Amerikano ang ayaw aminin. Pero ang Amerika, Canada, Australia at New Zealand ay nangungunang bansa na itinayo sa tradisyon at institusyon ng Britanya. Masakit isipin. Masakit makita na tinitiis ng lipunan ito. Tinitiis nila ito. Sige, balikan ko siya. Hallelujah. Iyan ang tawag nila sa'yo, hindi ba? Hindi ko alam. Hallelujah, Lou. Inaasar niya siya. Tingnan mo ito. Napanood ito ng 200 at 23,000 katao. Pero 12 likes lang at 615 na komento ang nakuha. Magandang sinyales siya na inaasar siya. Kailan may intindihan ng mga Muslim na habang lalo nilang sinasabi sa mga tao na huwag punahin ang kanilang relihiyon, mas lalo lang itong ginagawa sa kanila. Hindi ko may papakita ang karamihan ng komento. Sobrang inaasar ng iba ang Islam at binabanata ng itinuturing ng Muslim na pinakadakilang tao. Paulit-ulit nilang binabanggit ang author na parang siya ang kinikilalang otoridad sa paksang yon. Binabanatan, binubugbog, winawasak, at pinapahiya siya. Pero walang nang aasar kay Krishna. Alam mo kung bakit? Ang mga Hindu, hindi sila kung kani-kanino nagsasabi na huwag magsalita tungkol sa kanilang mga sagradong figura. Sila ay mula sa kulturang nagbigay ng salitang holy cows o sagradong baka.
Pwede mong sabihin ang kahit anong gusto mo. Hindi namin nararamdaman na kailangan naming pagtawanan ng mga baka dahil tinitingnan ng mga Hindu ang mga baka bilang mga sagradong hayop o minsan ay mga sagradong Diyos. Pero bakit hindi namin nararamdaman na kailangan naming gawin yon? Bakit palagi nating ginagamit ang salitang P-word kapag tinutukoy si Muhammad? Dahil dito, higit pa. Sa kung anong paraan, sa nakalipas na 20 taon o higit pa, naging katanggap-tanggap na huwag punahin ang Islam. Bakit? Dahil sa mga taong ito. Ang Birmingham ay hindi magtitiis. Ang kawalang-galang sa aming propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan at magkakaroon ng mga kahihinatnan ang inyong mga ginawa. Magkakaroon kayo ng mga kaparusahan sa inyong mga ginawa. Bata pa lang kami, tinuruan na kaming ipagtanggol ang dangal ng propeta at handang ialay ang buhay para rito. Si Lucy Connelly ay nakulong ng 2 taon at may iba pang mga tao na mas matagal pa ang pagkakakulong dahil sa mas magaan pa rito. Malinaw ang kanyang ipinunto. Kung hindi ka na sa Pakistan, Bangladesh o bansang Muslim at ininsulto mo ang aming relihiyon o propeta, tinuruan kaming ipagtanggol ang kanyang dangal hanggang kamatayan. Malinaw na pag-uudyok sa karahasan nito. Milyon-milyon na ang nakapanood ng video online. Sigurado akong nakita na rin ito ng Met o ng pulisya sa Birmingham, pero wala pa ring aksyon. Dapat sana ay may politikal na solusyon dito. Ang video ni papakita ko sa inyo ay mga 15 taon na ang tanda. Panoorin ninyo ito. Ito ay hayagang pag-uudyok na pabagsakin. Ang demokrasya sa Britanya. Ito ay hayagang panawagan para dito. Ito ay hayagang pang-uudyok sa mga katutubo ng lupain. Ngunit walang ginawa. Kung ang mga taong ito ay tinipon at inaresto at tinrato lang sa ganoong paraan. Ang hustisya ng Britanya ay tinatrato ang mga katutubo tulad ni Lucy Connelly at iba pang naaresto dahil lang sa inosenteng tweet na mas akma pa nga sa pamantayan ng Britanya. Ayos lang sa kanluranin na punahin ang mga relihiyon, Diyos at propeta. Hindi mga bagay na bawal punahin, pero pinapayagan nila ito. Bakit iniisip ng mga Muslim na makakalusot sila rito? Bakit naisip ng 2 tanga na makakalusot sila sa pagsasabi ng ganon kahit nasa harap ng kamera? Bakit nila ginawa yon? Kasi, tulad ng sabi ko, hindi ito aksidente. Ang ating sibilyan infrastruktura, ang ating kaayusang panlipunan, ang ating mga institusyon ay bumabagsak dahil may mga aktibong gumagawa nito. Tingnan mo ito. Sinubukan nilang gawin ito ng tahimik. Ang pulisya na nagtanggal ng voluntaryo dahil sa pagtatanong tungkol sa Islam ay gumastos ng katumbas ng 46 na sahod ng constable para sa DEI. DEI. Dapat kang maging sensitibo sa kanila. Kailangan mo mag-ingat. Okay, hindi namin papayagan kung lalahitin mo ang kanilang paniniwala, kung lalahitin mo ang kanilang kultura, kung gagawin mo ito, kung gagawin mo yan. Iyan ang DEI sa madaling salita. Ganyan nila sinisira at pinahihina ang mga tradisyon at pamantayan ng Britanya sa loob ng mga dekada. Ingnan mo ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mas malala pa. Sinubukan nilang gawin ito sa harap natin mismo. Lantaran, pero sa isang paraan ay palihim pa rin. Inutusan ng pulisya ng South Wales ang mga opisyal na itala ang mga komento na sa tingin nila ay lampas na sa lehitimong pagpuna sa Islam. Sino ba talaga ang mga opisyal na ito? Mga eskolar ba sila ng Islam? Eskolar ba sila ng pilosopya at kasaysayan? At sila ba ay mga siyentipiko sa politika? Hindi. Sinubukan lang nilang patahimikin ang mga katutubo. Sinubukan nilang patahimikin ang mga kritisismo. Pasensya na, Yung mga nagtangkang patahimikin ang mga tao sa pagpuna sa Islam gamit ang mga lubos na arbitraryong patakaran at prinsipyo na hindi naman talaga malinaw ang definisyon. May opisyal na liham pa nga tungkol dito. ito ang opisyal na kalakip na liham. Nangyari ito noong Hunyo 6. Mabuti na lang may mga nakapansin mga tao tulad natin, pero hindi ako. Ako ay, sa totoo lang, Iniisip ko talagang gumawa ng video. Pero ganito kabilis nagbabago at umuusad ang mga bagay. Kaya ayon, binawi na lang nila. binasura na lang nilang ideyang yon. Pakinggan mong babae. Tinangkang ipatupad ng South Wales Police nang palihim ang batas laban sa paglapastangan sa Islam. Inutusan nila ang mga opisyal nilang itala ang anumang tingin nilang maling pagpuna sa Islam. Ang ibig sabihin nito sa aktwal na gawain ay ang mga individual na pulis ang magpapasya kung ano ang pwedeng sabihin o hindi sabihin ng mga tao tungkol sa isang partikular na relihiyon. Isa itong pag-atake sa malayang pananalita at halimbawa ng hindi patas na pagpapatupad ng batas na walang legal na batayan. Hindi rin ito walang epekto.
Ang sinumang mapatunayang nagsinungaling ay magkakaroon ng marka sa pangalan nila na maaring lumabas sa mga susunod na background check sa trabaho. Ini-report ko sila sa Equalities Watchdog. Nagbanta rin ng legal na aksyon ang Free Speech Union. Ngayon, itinigil ng pulisya ang gabay na ito. Kaya mga pare, hindi ako nagtatrabaho para sa Free Speech Union ng Britain o Australia. Pero miyembro ako ng Australian VER o ng Sanggay ng Australia. Sa tingin ko, dapat gawin nyo rin yon. May kilala akong ilang tao na miyembro ng Free Speech Union sa Britain. At isa sa kanila, isang tao, ay natanggal sa trabaho dahil sa mga komento niya sa social media na wala namang kinalaman sa kanyang profesional na buhay sa trabaho. Alam mo naman ugali ng mga woke? Hinahanap ka nila at sinisira ang buhay mo. Para bang ito na lang ang dahilan ng kanilang pag-iral? Kaya yung taong yun ay miyembro ng unyon para sa malayang pananalita at pinaalis nila siya. At sa tingin ko, alinman doon, oo, ito yung British Free Speech Union. Malaki ang papel nila sa pagpapatigil ng pulisya ng South Wales sa ideyang ito. Ang punto ko, hindi natin kailangang isakripisyo ang ating pinahahalagahan. Kapag pinakikialaman ang mga pangunahing pinahahalagahan mo, tulad ng malayang pananalita, patuloy pa rin akong natututo sa halaga nito, kahit matagal ko na itong nauunawaan. Madalas kong sinasabi na ang nagkakaiba sa kanluraning sibilisasyon sa ibang maunlad na sibilisasyon ay ang malayang pananalita. Ang Saudi Arabia, ang UAE, marami silang pera. May ilan na magsasabing mas maganda ang kalagayan nila pagdating sa batas at kaayusan. Mas mahusay sila sa multiculturalism kaysa kanluran. Yung lahat ng taong yan napasaway at umaastang parang barbaro, hindi sila ganon umasta doon. Yung mga taong iyon, hindi ganon umasta sa UAE o Saudi Arabia dahil hindi nila kinokompromiso ang kanilang mga pangunahing halaga na hindi kabilang ang malayang pananalita. Matapos ang kamakailang kaguluhan, sinabi ng UAE na ide-deport at aarestuhin nila ang magpo-post ng video ng mga drone at missile na bumabagsak sa lungsod. Pagkatapos ito, umatras ang lahat. Maraming mga turistang taga-kanduran na ginawang tahanan ang Dubai ang napagtanto na, sige, wala silang malayang pananalita at hindi nila ito pinapahalagahan. Hindi ko sila sisisihin. Ito ay personal kong paglago. At sa tingin ko, hindi natin dapat pangaralan ang UAE o Saudi Arabia tungkol sa karapatang pantao at malayang pananalita. Wala tayong karapatang mangaral sa kahit sino. Tingnan mo ang kalagayan ng lipunang kaluranin na yon. Tingnan mo lang. Araw-araw may nasasaksak, nire-rape at pinapatay. Pati BBC umaamin na. Gagawa pa ako ng hiwalay na video tungkol dito. Kaya sa tingin ko, ang punto ko talaga ay hindi natin kailangang isakripisyo ang ating mga pinapahalagahan. Pwede mo silang baguhin ng kaunti. Pwede mong subukan o pag-eksperimentuhan ng mga ito. Ginawa na natin yan sa nakaraang 10. 15 taon itong panahon ng pagiging woke. Pero nakita natin mismo ang mga negatibong epekto ng pagpapakilala ng ilang bagong mga pinapahalagahan. Halimbawa, yung DEI, kailangan hindi natin pwedeng sabihin ang salitang N. Kaya hindi natin dapat saktan dahil ayaw nating masaktan ang damdamin ng iba. Sapat na yon. Pero individual yon. May pagkakaiba. Pero sa parehong paraan, hindi rin natin dapat saktan ang damdamin ng iba sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang pananampalataya na isang ideya. Hindi. Yung salitang N, naiintindihan ko. Pero ulit, hindi ko iniisip na dapat itong gawing krimen. Dapat hindi ito katanggap-tanggap sa lipunan, pero hindi rin dapat gawing krimen. Bakit mo ba ito ginagawa? Iba talaga ito. Pundasyon ng kanluraning lipunan. Naabot ng kanluraning sibilisasyon ang antas ng kaunlaran na hindi pa narating ng kahit anong nunaunang sibilisasyon. Okay, hindi ito panlalait sa ibang sibilisasyon, pero ganun talaga. Inilalarawan ko lang basta sa nakikita ko. Dinala tayo ng kanluran sa buwan. Ang kanluran na nagdala ng AI. At ang huling 3 o 4 na revolusyong sumunod matapos ang revolusyong industrial ay mula rin doon. May ilang ibang sibilisasyon na mabilis na nakahabol sa kanila, tulad ng Hapon, Timog Korea at China. At mayroon din silang sarili pero nanatili rin silang tapat sa sarili nilang mga pamantayan at pundasyong mga halaga. Kaya kung gusto mo manatiling pinakadakilang sibilisasyon, kung gusto mo mapanatili ang iyong kadakilaan, hindi mo maaring talikuran ang iyong mga pangunahing halaga. Ang mismong mga halagang nagbigay sa iyo ng pagiging pinakadakilang sibilisasyon. Kaya naman, ang pamumusong ay hindi bastos. Hindi ito kawalang-galang. Karapatan natin ang mamusong. At naunawaan ito ng mga Kristiyano. Inanggap ito ng mga Kristiyano. Kaya siguro, kailangan mo pang dagdagan. Pero ako,
Pabor ako sa pamumusong at pagpuna sa relihiyon. At sa tingin ko, karamihan sa mga taga-kanluran ay sasang-ayon din dyan, kahit na hindi nila ito gusto. Wala namang may gusto na atakihin ang kanilang pananaw sa mundo. Wala talagang may gusto niyan. Pero ang mismong kaisipan, kalayaan, o karapatang ito ang nagdala sa kanluraning sibilisasyon bilang pinakadakilang sibilisasyon para sa sangkatauhan.